Diyos sa dakilang araw na ito. Ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinaksi ang kasalanan, nalupig ang kamatayan. Sinayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito. Ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Sa ating pagpapatuloy ng pagdiriwang ng Pasko na muling pagkabuhay, matutunghayan natin ngayon at pananawagan tayo sa pagtatagpo ni Maria Magdalena at ni Jesus. Isang panawagan na lagpas pa sa lahat ng ating mga kalungkutan at paghihirap ay tinatawag tayong tignan, hanapin ang ating Poong Jesus Nazarenong muling nabuhay. Ang tanda ng buhay at pag-asa. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, sama-sama nating papurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbigkas ng papuri. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon pa man sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nananawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag. At nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasali. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo po ang lahat.
magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama." Wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live stream. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nakikita ba natin sa ating buhay ang Hesukristong muling nabuhay? Pinagpapatuloy po natin sa araw na ito hanggang sa darating na araw ng linggo, Sunday, ang buong linggo, week, ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. At bahagi ang ating pagbasa ngayon ng isang serye ng mga pagpapakita ng ating Poong Jesus Nazarenong muling nabuhay. Dahil bilang muling nabuhay, hindi lamang siya bumalik sa dating buhay. Para bang karaniwang tao pa rin. Subalit, makikita natin na siya ay lumalampas. Dahil isang pagpapakita ng ating Poong Jesus Nazarenong muling nabuhay ang kanyang buong pagkatao at kasabay nito ang kanyang buong pagkadiyos. Kaya naman sa ating mabuting balita, hindi natin masisisi si Maria Magdalena na hindi nakilala ang ating Panginoon. Hindi na siya katulad ng dati. Bagamat sa mga susunod na pagpapakita, makikilala siya sa kanyang mga sugat na tinamo sa pagkapako sa krus at pagkamatay. Siya ay higit pa sa kung paano siya naranasan noon. Ito yung pagpapakita ng Panginoon bilang muling nabuhay. Pero bukod pa ron, isa pang naging hadlang kay Maria Magdalena ay yung kanyang kamalayan
na habang siya'y tumatangis, iniisip niya na wala na ang Panginoon. Naghintay at naging mapagpasensya ang ating pong Jesus Nazareno na siya'y makita at mapansin bago siya nag-iwan ng habilin kay Maria Magdalena para sa kanyang mga apostoles. Ngayon, ano ang ibig sabihin sa atin nito? Maaring tignan natin yung ating buhay at may mga pagkakataon sa ating buhay na natutulad tayo kay Maria Magdalena. Tumatangis, nananatili sa mga paghihirap, nananatili sa pagkawala, nananatili sa hirap ng mga hamon at mga hamon sa buhay na kinakailangan nating pagdaanan. At dahil napakakain tayo, nakakain tayo ng ating mga paghihirap, ng ating mga hapis, nakakalimutan natin at hindi tayo nakakatingin sa Diyos na tumatawag sa atin. Sa isang banda, totoo naman pag talagang may pinagdaanan ka, mahirap talagang bumangon sa umaga. Mahirap magpatuloy sa buhay. Natatakot ka na yung mga pagkakamali mo noon, mangyayari. Natatakot ka na lahat na lang ng tao ay lolokohin ka. Lahat na lang ng paghihirap ay maiiwan sa pagkasawi. No? Wala kang pera ngayon. Malamang sa malamang, matatakot ka na mawalan palalo ng pera. Nasaktan ka ng kapwa mo. Anong panigurado mo na yung susunod mong makikitang tao na maaari mong pagkatiwalaan ay tunay mong mapagkakatiwalaan? May mga pinagdaanan ka sa buhay na ikaw ay walang-wala. Pero, kapag nakabangon na, magdududa ka. Iiwasan mo yung mga pagkakataong uulit ang mga nakaraan. Bagamat hindi maiiwasan, dahil araw-araw naman may mga hamon tayo sa buhay. Araw-araw may pinagdaraanan tayo. Kaya itatakpo natin, mahirap naman talaga ang buhay. Pero bagamat mahirap, hindi ito ang huling salita. Mapagdadaanan pa rin. Malalampasan pa rin. At nagiging posible ito. Yung paglampas dito, yung pagpapatuloy sa buhay, dahil ang ating pong Jesus Nazareno tatapik sa atin. Pinananawagan tayo, tignan mo ako. At nandito ako sa harap mo. Buhay ako. Kaya kayang magpatuloy dahil sumasama ako sa iyo. Hindi man maging madali, pero nangangako ako na hindi kita iiwan. Nangangako ako na kahit minsan mahirap at mukhang imposibleng lampasan ng mga problema, hindi ba't isang beses ay nakasama kita? Kaya kapag napagdaanan mo, kasama rin kita sa muling pagkabuhay. Kasama rin kita sa pagbabagong buhay. Kasama rin kita sa pagharap ng bukas. Kasama rin kita sa pamamagitan ng mga biyayang ipinagkakaloob ko sa iyo, mga taong tutulong sa iyo. Hindi ka iiwan. Kasama rin kita sa mga pangarap na patuloy mo pa rin tinutupad. At anong kailangan? Kilalanin ang Panginoon. At ito naman po talaga ang tanda ng pagiging tunay na Kristiyano.
Yung pagkilala sa Panginoong muling nabuhay. Lagpas pa sa pagdiriwang na ito, lagpas pa sa pader ng simbahang ito, lagpas pa sa mga magagandang karanasan sa buhay. At iyon ang panawagan sa atin. Na sa paghihirap, sa mga panahong akala mo'y wala ang Diyos, hindi niya tinupad yung mga panalangin mo, mas nandyan siya. Dahil panigurado, sinasamahan kanya. Naway makilala natin siya. Lagpas pa sa mga iniiyak natin, itinatangis natin sa mga paghihirap na dala natin. Iyon po sana yung hingin nating biyaya sa pagpapatuloy ng banal na misa. Yung makilala lalo ang Diyos na naririyan kasama tayo sa gitna ng ating mga paghihirap at pinagdaraanan. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano natin hinahanap ang Diyos sa ating araw-araw na buhay, lalong-lalo na sa mga panahong mahirap bumangon, mahirap harapin ang mga pinagdaraanan natin. Mahal na pong Jesus Nazareno, naway makilala ka namin, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang makapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan, naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo, naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga yumao, naway makabahagi sa malwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na patuloy na nagiging tanda ng Diyos na muling pagkabuhay sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay matamo namin ang buhay na aming inaasam. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
pagsalo, amin sanang nangangalay, gawin mong totoo itong alak at tinapay, gawing dugo katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Nieves, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Si Kristo'y inihain na
pamaskong maamong tupa, magsano tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tulad, laging tapat, kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupak, pagsalo tayo masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Ang taga-Israel, bayang masapit, kanilang ihayag. Pag-ibig niya itulay, laging tapat, kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupak, magsano tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ng ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito. Naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating pong Jesus Nazareno. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.